sa bawat isa. Yan, sabihin niyo po, good morning. Amen. Sige po. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabay-sabay nating awitin na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, habang buhay, napupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal, sabihin natin sa kapatiran natin. Lakas natin para sa Panginoon, ha? Lakas natin. Mahal. Isa pa. Isa pa. Lakas natin. Mahal. Minsan pa para sa Panginoon. Mahal. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil siya'y tapat at dakila. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay tayo pumalakpak. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Kami ay narito. Kami ay narito ngayon, hinihintay namin, Panginoon, ang presensya mo. Asang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, galang tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita.
Baguhin mo ang mundo, ito'y iyong-iyo. Sumasayaw na ka! Sumasayaw na nga, pagka na tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo-iyo. Ikaw lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one, aking puso'y you're the only one. Problema may dumating, yes, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Yes, Lord. Pangamba ko'y nawawala sa piling ko. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aming puso'y you're the only one. Problema may dumating, pagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila, lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo ay kalakasan ko, ang buhay ko ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang, ikaw lang. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, pagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Yes, Lord. Problema may dumating, pagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Yes, Lord, di nagbabago. Problema may dumating, pagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ang pangalan ng Panginoon.
Ikaw lamang ang pupurihin, Panginoon, at Ikaw lamang ang may tataas. Sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po nating purihin at sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, for the peace, Panginoon. Isipin natin yung kabutihan ng Panginoon. Yung goodness na ginawa niya sa buhay natin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan mula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo. Ito, aming Ama, aming Ama, wala nang babantay sa'yo. Walang papantay. Isang Panginoon. Kaya ang naisip ng puso ko sa piling niyo. Kapayapaan nagmumula sa'yo.
Diyos, muli akong namamangha sa iyo sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo. Hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsamba. Wagas itaas buong puso't isipan at lakas ay kagamin mo, Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking handungan ng pagsamba. Wagas itataas buong puso't isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Inaalala ko ang nagmahal, ang sakdal banal ay naging mortal. Ang iyong kamatayan sa krus ang siyang naging buhay. Namamba sa iyong tunay, ang puso kong maalay ng pagsamba. Wagas itataas buong puso't isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking handungan ng pagsamba. Wagas itataas buong puso't isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo. Yes, Lord. Ang sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba? Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay ko nang galing sa iyo? Kung ano man
galing, ito'y tanga. At mga bagay na pinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Oh Diyos, sa iyong lahat, yes Lord, sa iyo lahat ito Panginoon, sa iyo lamang Panginoon. Maging ang pinakamahirap kong awit ay aawit sa iyo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong ang galing sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tanga. At mga bagay na pinuri mo yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tama. Ang mga bagay na pinuri mo yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Oh, sa'yo lamang Panginoon. Oh, purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Oh, Lord, we thank you, Lord, for the victory, Panginoon, na binibigay mo sa bawat isa, Panginoon. Tunay ngang hindi ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Karapat dapat kang purihin, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon, buong puso, Panginoon. Tunay ngang hindi sapat, Panginoon. Hindi sapat, Panginoon, aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. We thank you, Lord, for your goodness, Panginoon. Hallelujah. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ay minamahal mo kami, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you, Lord. At sa iyo lamang ang kapurihan. Ikaw lamang ang itataas, Panginoon. Sa iyo lahat ang papuri, mataas na pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon.
Good morning mga kapatid. Yan. Parang malakas dito, Kuya Martin. Dito lang sa akin, sa monitor. Yan. So, kamusta po ang bawat isa? Mabuti. Amen. So, napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. So, bago po tayo magpunta sa ating mensahe ngayong umagang ito is nais po natin muli kayong paalalahanan sa ating mga gawain. Amen. Sa ating simbahan, napakarami po nating mga gawain dito sa church and lahat po yan ay para sa ikalalago ng ating buhay Kristiyano. Meron po tayong midweek services, meron po tayong Saturday soaking in devotion at faith group po after ng ating Sunday service. Meron din po tayong faith group na nagaganap dito. Kaya mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay tayo po ay ma-excite dahil napakarami pong gawain. Mas okay yun kesa yung wala po tayong ginagawa para sa Lord. Amen po ba? Amen. So, and kamusta po ang bawat isa sa atin, mga kapatid? Kamusta po ang isang linggo sa atin? Kamusta kayo? Good? Maybe yung iba good, yung iba bad, di ba? Kaya mga kapatid, tayo po nais ko pong i-encourage ang bawat isa, especially po yung mga manonood mamaya sa ating replay na I hope na wag po tayong makontento sa online lang. Kung kaya na po nating magpunta sa simbahan, yung mga kakilala natin na kaya naman nang pumunta sa church, ay invite na po natin sila. Punta na po tayo dito. Marami po pong mga empty seats na para sa inyo. At wag po tayong makontento na sa bahay lang tayo nanonood ng service. Parang ano po yan parang nanonood kayo ng Netflix movies. Sino may Netflix account dito? O nakikihiram. Hindi, joke lang. Yun, so, di ba kahit gaano pa kaganda o kalaki yung TV mo sa bahay, kahit gaano pa kaganda yung sound system mo sa bahay, iba pa rin talaga yung impact kapag pag nasa sinehan ka, di ba? Kumpara yung nanonood ka ng TV lang sa bahay. Di ba? Mas maganda pa rin, kasama mo yung family mo, pupunta ka sa sinihan pala yung tinutukoy ko, no? Sa sinihan, di ba? Sama-sama kayo. Tapos talagang ramdam mo yung kabog ng sound system nila at saka yung nagsasalitan. Sobrang naiintindihan mo. Ganun po sa ating simbahan, mga kapatid. Mas masarap yung feeling na magkakasama po tayo dito. Nakakausap natin. Hindi ang kausap natin yung wala sa bahay, di ba? Pagka nag-church tayo sa bahay, wala Kaya sabi sa Bible, let's not stop fellowshipping with one another. Kaya kung meron po kayo mga kapatid na mahal sa buhay, invite niyo po dito sa simbahan. I believe na meron pong gagawin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Huwag po nating sarilinin yung mga yung nararamdaman natin na kagalakan sa Panginoon. Ibahagi po natin sa kanila yan sa pamamagitan ng pag-invite sa kanila. Huwag po nating hayaan na yung masasarap na spiritual nourishment na natatanggap natin, tayo lang. Magkaroon po tayo ng passion and desire sa kanila na sila rin ay lumago sa Panginoon. Ipatikim din po natin sa kanila, ipa-experience po natin sa kanila yung sarap ng worship na nararanasan mo dito sa loob ng simbahan. Amen? And napakaganda po ng kaya kung halimbawa kayo, nahihiya kayo na mag-share ng Word of God, syempre hindi pa naman po lahat siguro sanay na mag-share ng Word of God sa labas, ay ang tanging magandang magagawa nyo po is ma-invite sila.
sa simbahan. Tapos kami po, mga pastors and mga leaders, faith group leaders ng church, kami po ang magtuturo at mag-share sa kanila. And napakaganda po ng mga pinag-uusapan natin dito, and I pray na marinig din po yan, hindi lang kayo. Even yung mga kamag-anak ninyo, yung mga mahal nyo sa buhay na hindi pa nakakapunta, I hope na makapunta po sila rito. And ang ating simbahan po is hindi po ito para lamang sa mga banal. This church is not only for the righteous, but our church is also a hospital for the wounded spiritually, for the wounded emotionally. Amen? So wala pong judgmental sa atin dito na, ayoko magsimba dyan kasi puro mga mababait yung mga nandyan. Hindi po. Kung ikaw ay merong pinagdadaanan spiritually, emotionally, kung ikaw ay nakakaranas pa ng mga pagkakasala, kapatid, ang simbahan ay para sa iyo. Narito kami para hindi ka i-judge sa mga nagawa mo sa nakalipas, but we are here to encourage you, to help you, to turn away to those sins. Amen? Walang judgmental. Amen? Amen. And lahat pa po tayo, ang task po natin dito is magkaroon po tayo ng pagkakalalim sa Lord ng sabay-sabay. Hindi po yung mayroong naiiwan. Kundi sama-sama po tayo. Let's be the instrument. Tayo po, kasangkapan ng Lord para maabot ng good news ang mga tao na hindi pa naabot ng good news. Amen? Amen po ba? Kaya po? Amen. So I hope po mga kapatid, yung lagi nating drive sa church, each one reach one. So kung di ka pa kontento, each one reach two. Each one reach three. Di ba? Kahit ilan. Dalin mo sa simbahan. Huwag ka mag-alala kung kulang na yung upuan sa church kasi antayin niyo po, may magandang gagawin ng Panginoon sa simbahan natin. Kahit na mapuno ito, magpo-provide ang Lord ng way kung paano po tayo makakapagsimba. Amen? Amen. Sige po, bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo sa Panginoon. Father God in heaven, we thank you for this glorious day mo po. Para sa iyo ito, Panginoon, ng araw na ito. At wala po kaming ibang itataas, kundi ikaw. Panginoon, sa oras na ito, gabayan mo po ako bilang iyong tagapagsalita ng iyong banal na salita, Panginoon. At itago mo po ako sa iyong likuran at makita po ang kapangyarihan mo, hindi po ang akin. Lord, I pray na buksan niyo po ng puso, buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat kapatiran na narito, nakikinig, Panginoon, upang sila po ay magkaroon ng pagtuturo at pagtutuwid, Panginoon, sa kanilang mga buhay at nawa kami po ay makapag-reflect ng tama sa aming buhay Kristiyano sa pamamagitan po ng salita na ito. Thank you, Father. We glorify you above all else. And Lord, hindi rin po namin kinakalimutan na ipanalangin po ang pamilyang Valdez, Panginoon. Ang pamilya nila Pat, Panginoon, na nagdaraan po ngayon sa kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanilang ama ng tahanan. Lord, I pray for their hearts. I pray for comfort and peace sa kanilang pamilya and provision din po sa lahat ng pangangailangan, hindi lamang financial, kundi emotional, physical, sa lahat po ng needs nila upang mapagtagumpayan po ang pagsubok na ito sa kanilang buhay. Lord, iparanas mo po sa kanila ang kapangyarihan mo na sa kabila ng mga nawawala sa aming mahal sa buhay ay kami po, Panginoon, ay nakakapagpatuloy at nakakatayo sa aming pananampalataya dahil mahal mo po kami, Panginoon, at napakaganda po ng plano mo po para sa bawat isa. Salamat po, Lord. Tinataas ka po namin ng higit sa lahat sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang bawat isa po ay magsabing Amen and Amen. Hallelujah. Yan. So, maaga po tayong nagsimula ng preaching. Nako, baka alas 11 pa lang tapos na ako. Kasi tinatry ko rin po na paiksiin yung aking mensahe dahil sabi nga po sa pag-aaral, ang tao daw ay ang kanilang attention span ay nag-stay lang hanggang 45 minutes, sabi nila, di ba? Pero ako naniniwala ko, itong CCOF family, kahit 2 hours tayo dito na mag-preach, kayang-kaya, amen? Ay, parang galing sa ilong, ah. Amen? Hindi, di ba? Kayang-kaya natin yan basta word of God. Amen? So, pananagutan na namin yung kapag nalipasan kayo ng gutom. So, kami pong mga pastors and preachers, we are doing our best para ang bawat isa po sa atin ay sama-sama po tayong lumago sa salita ng Panginoon. Amen! So, ang ating pong series
na pinag-uusapan po natin ngayon is tinawag po natin faith-driven. Yan. Faith-driven, napaka-meaningful po nito sa ating mga buhay. Alam niyo po kung bakit? Kasi this is what defines our being. This is what defines our road, our path sa ating buhay Kristiyano. Lahat ng kilos at galaw natin, we should all be driven by the faith that God has given us. Amen? Dapat ito po yung nagdadrive sa atin na mabuhay, na kumilos, na tumayo. Otherwise, hindi mo matatawag na Christian ang sarili mo if you are not driven by the faith from the Lord. O sa mga hindi pa mga Kristiyano, mga kapatid, yung mga hindi pa mananampalataya, ito yung magiging attitude mo kapag tinanggap mo ang Panginoon. Ito yung magiging outflow ng buhay mo, yung nakikita sa'yo once na tumanggap ka sa Panginoon. And surrendering your life to Jesus Christ, it means binibigay mo yung 100% na tiwala at pananampalataya. Faith sa Tagalog po ay pananampalataya. 100% mo yang binibigay sa Panginoon. At dahil buo, 100% yung pananampalataya mo, every mindset, every words that you say, every move that you make, it is always faith-driven. Lahat yon ay dinadrive ng pananampalataya mo sa Panginoon. It means, in short, umiikot ang mundo mo sa pananampalataya mo sa Panginoon. Ganun dapat ang ine-expect sa atin bilang Kristiyano. That's what it means to be faith-driven. Now, nais ko pong muling saliksikin natin yung sarili natin ngayon, kapatid. Sarili, huwag kang titingin sa katabi. Huwag mong iisipin yung asawa mo o kung sino man. Sarili, let's have this assessment in our hearts. Lumalakad ba ako sa pananampalataya sa Panginoong Jesus? Am I walking or am I living in the faith, in my faith to Jesus Christ? Karamihan po kasi sa mga tao ngayon, mga kapatid, reality, karamihan sa mga tao ngayon, nalilito kung ano ba yung kalagayan ng faith nila sa Panginoon. Maybe some of you, parang nag-iisip, no, ano ba level ng faith ko sa Lord? Gaano ba katindi? Am I driven by my faith in the Lord? Ikaw, kapatid, nais kong tanungin mo yung sarili mo ngayon. Tanungin mo sa sarili mo, ano ba ang kalagayan ng puso mo ngayon sa pananampalataya mo sa Panginoon? And itong tanong na to, it's not a judging question. It's not a judgmental or condemnation question. Pero nais ko po kayo na tulungan para ma-assess ang sarili ninyo kung gano'n na ba kayo kalalim or gano'n na ba kalinaw yung pagkakaunawa ninyo sa pananampalataya nyo sa Panginoon. Mahalaga kasi na alam ninyo yung kung ano na ba yung faith na meron kayo sa inyong mga puso. And from there, ituturo sa atin ng Holy Spirit yung tamang paglakad sa ating buhay Kristiyano sa Panginoon. From there, ituturo ng Word of God kung paano ba yung tamang way para mabusog natin or mapalago natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang title po ng pag-uusapan natin ngayon is Whatever It Takes. Yan. Click. Yan. So, gumagana ba? Subukan ko nga ulit. Oo, gumagana. Yan. Whatever it takes. Saan nyo narinig tong line na ito? Avengers, di ba? Yung movie na Avengers, ano ba nangyari doon? Di ba? Nung sabi nila, kasi ang hirap ng kalaban nila, parang para sa kanila imposibleng matalo yung kalaban nila. Pero nung nagsama-sama yung mga Avengers, sabi nila, whatever it takes. May nagtanong sa kanya, sabi doon sa bida, whatever it takes? Yes, whatever it takes. Tatalunin natin itong kalaban na ito. So, ang focus po natin sa message natin, hindi yung Avengers. Ang focus po natin is, we need to have faith in God whatever it takes. Kahit ano man ang mangyari. May kanta yun eh. Kahit na anong mangyari. Hindi nyo alam yan. Ako lang yata nakakalam. Kahit anong mangyari, mananampalataya ako sa Panginoon. Amen? So, tanungin mo ang sarili mga ngayon, kahit anong mangyari, mananatili bang matatag ang faith ko sa Lord? Kahit anong mangyari. Kahit mamatayan ka ng mahal sa buhay, kahit na mawalan ka ng trabaho,
kahit na kulang yung pambayad mo sa bills mo, 'di ba? Kahit anong mangyari. O nananampalataya ka lang ba sa Panginoon kapag maganda yung sitwasyon ng buhay mo? Yan. So that's a personal assessment po sa ating mga sarili. Walang ibang mag-a-assess para sa'yo. You are the one to assess yourself. And for us to realize kung ano ba yung kalagayan ng puso natin sa pananampalataya natin sa Diyos, balikan po natin yung isang kaganapan sa Bible, sa New Testament na nangyari, na kung saan maire-reflect po talaga natin yung kalagayan ng pananampalataya natin sa Panginoon. And habang binabasa po natin itong event na ito, yung pangyayari na ito sa Bible, sa panahon nung nandito si Jesus Christ sa lupa, is i-allow po natin yung conviction ng banal na spirito na mangusap po sa ating mga puso to teach us, to correct us, and to guide our hearts in our drive of faith in our Lord. Amen? Amen? Amen. So makibukas po tayo sa ating mga Bible. Mark chapter 2. Open up your Bible right now. Mark chapter 2. So babasahin po natin magmula verse 1 hanggang verse 12. Pero magpo-post-post po tayo ng paunti-unti. So start po natin sa verse 1. Sana yun. Verse 1, when Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room even outside the door. Post po tayo. Alam niyo po kung bakit napakaraming tao doon sa pinuntahan niyang bahay? Sobrang jam-pack ng tao doon sa pinuntahan niyang bahay. Alam niyo kung bakit? Kasi yung previous na nangyari dito, matindi. So meron siyang dinil or pinagaling na isang tao na sinabi niya doon sa tao niya, wag mo sasabihin. Wag mo muna sasabihin, wag mo muna i-reveal yung kapangyarihan ko. So, pero hindi niya na-contain sinabi pa rin niya sa mga tao. So, yung mga tao, grabe yung curiosity nila, na-amaze sila dun sa kinuwento nun. Kasi totoo talaga na yung tao na yun gumaling talaga dun sa sakit na pinagdadaanan niya. Kaya, nung bumalik na si Jesus Christ sa Capernaum, ayun, kumalat yung balita, uy, nandun pala si Jesus Christ, tara, puntahan natin. So, ganun yung nangyari. Kaya jump pack po yung kwarto na ito, yung room na ito na tinutukoy dito. Even, sabi nun, even outside the door. So, imagine niyo kunyari, itong church. Yan, punong-puno ng tao, halos standing na yung iba, wala nang upuan. Tapos hanggang dun sa labas, may mga nakatayo pa at nanonood. Ganun po, katindi yung influence ni Jesus Christ ng mga panahon na yon. Bakit? Kasi karamihan sa kanila, nasaksihan nila yung miracle ni Jesus Christ, yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Pero, yung iba sa kanila, usi. Alam niyo kung ano yung usi? Usisero, usisera. Nag-uusi lang. Kumbaga, ano ba nangyari dun? Ano ba yun? Parang nagkakaguluhan nila yun. Sino naka-experience na ganun? May nagbanggaan dun. Huminto ka pa. Ano nangyari dyan? Di ba? O kaya, nasa loob ka ng bahay. Ito, na-experience namin ito mag-asawa. Nasa loob ka ng bahay, may nag-aaway sa labas. So kami doon sa gate namin, may butas may silipan. Ano ba yun? Ano ba yun? Di ba? Minsan ganun tayo na pag naku-curious tayo sa mga bagay-bagay, hinihintuan talaga natin, ano ba yan? Pinupuntahan pa natin, di ba? Ako, nung nagkaroon ng sunog doon banda sa kabilang street namin, Juliana 2 ba yun? Pinuntahan ko talaga So kasi ano ba nangyari? Kanino bang bahay ito? So it's all but common to us na maging usi or ma-curious. Kaya ganito po, yung nangyari dito sa sitwasyon na to. Hindi lang po mga mananampalataya or naniniwala yung mga nandun. Mix po yon. Mga nananampalataya at naniniwala, tsaka mga nag-uusi lang. Kaya ganun na lang kadami yung mga tao doon. Yan. Kaya yung mixed personalities po yon. Yung iba, believer talaga, yung iba hindi naman believer. Yung iba naman, ito malala. Meron ding mga tao na punta ron, ang goal naman nila para sabihin na mali si Jesus.
Sino na naka-experience sa atin noon, pumunta sa simbahan para maghanap ng mali sa sinasabi ng pastor. I hope wala po sa ating ganun dito, ha, mga kapatid. Pero kung sakali man na may ganun tayong na-encounter, I believe na ang Holy Spirit ang mangungusap sa kanila para i-correct ang kanilang mga nararamdaman. Pero dito sa pangyayari na to, sa Mark, may ganun. May pumunta ron, hindi para makiusi lang, hindi para manampalataya at maniwala, kundi para, sige, antayin mo, magkamali ka ng isang salita, yari ka sa akin. So, mayroong mga ganun pong personalities din na nandun. Yan. So, parang imagine niyo po yung dami ng tao sa Feast of the Black Nazarene, di ba? Parang ganun, yung tao sobrang jam-pack, tapos pinagkakaguluhan yung isang nasa gitna. Pero syempre, para kay Jesus Christ, this is a great opportunity to share the Word of God. Kaya ang ginawa po ni Jesus Christ, basahin po natin yung kasunod, while He was preaching God's Word to them, 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowds. Sobrang dami nga kasi eh. So they dug up a hole through the roof above his head. Sa taas lang, kunyari ako si Jesus Christ. Dito sa taas sila nagbutas. Para, then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus. Gano'ng kalaki yung butas na yon? Mga ganito lang ba yon? Hindi, di ba? Hindi naman sinabi doon na para masilip lang nila sa Jesus. Ang binutas nilang hole ay kasinlaki nung mat na siguro minimum, sinlaki nung mat na dala-dala nila kasi hindi naman nila maibababa yun ng maayos kung hindi malaki yung ginawa nilang butas. In short, yung gumawa sila ng napakatinding distraction dun. Sa taasan pa ni Jesus nila ginawa yung butas na yun na napakalaki. So ito, yung 4 na kalalakihan, dala-dala yung paralyzed man na nakahiga sa mat. So hindi naman binanggit din sa Bible kung kaano-ano ba nung 4 na kalalakihan na yon yung paralyzed man. Wala pong binanggit kung kaano-ano nila yon eh. Pero sa palagay ko po ay naniniwala ko na kaibigan nila yon. Kung hindi man nila kaibigan yon, mahal nila sa buhay. Or maybe kamag-anak nila yon. Kasi pinag-effortan nila na dalhin kay Jesus Christ. Kung hindi mahalaga yung tao na yon sa kanila, hindi naman nila yun pag-e-effortan. Magbubutas ka pa ba ng ganun doon para lang madala yun kay Jesus Christ? And siguro nung nakita nila yung dami ng tao, parang imposibleng idaan sa pinto. Excuse me, hindi nila magagawa nga Sobrang dami ng tao. Kaya ang ginawa nila, doon sila sa taas, tawag doon? Nagtungkab, nagbutas para maidaan yung paralyzed man. Yan. So, tingnan nyo yung effort na ginawa nila, hindi yero ang bahay noon. Alam nyo, ang mga bahay noon, hindi naman de yero yan De tiles yan, tas yung mga malalaking bloke. So imagine kung ano yung mga binubungkal, binubungkal tuloy. Kung ano yung tinutungkab nila, yung binubutas nila, ganun katindi, semento, solid na ceiling. Kailangan pa nilang bakbakin. Sa ibang translation nito, ang sinabi nilang tinatanggal nila is tiles. So imagine, nakapag-try na ba kayo magtanggal ng tiles? Ang hirap kaya. Di ba? Kailangan mo pa ng tawag doon, jackhammer ba tawag doon? Para masira lang yung mga ganyan. Katitibay, sinsil, no? Minsan mahirap kasi madikit Di ba? Yan. So, and wala silang pakialam. Kahit mag-cause sila ng komosyon doon sa nangyayari. O habang nagtuturo, si Jesus Christ, magawa lang nilang maibaba yung paralytic man kay Jesus Christ. So this is a very great example of whatever it takes. Di ba? Whatever it takes, kailangan natin itong madala kay Jesus Christ. And successfully nga nilang naibaba yung paralitiko sa harapan ni Jesus Christ. Verse 5, seeing their faith, nakita ni Jesus Christ yung pananampalataya ng 4 na ito. Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." But some of the religious law who were sitting there thought to themselves, inisip lang nila hindi nila sinabi. Inisip nila sa kanilang mga isipan, what is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins. So ito na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na ibang personality. Merong mga naniniwala,
Merong mga nag-uusi lang at merong nang uusig. Di ba? Naghahanap ng pagkakamali. The teachers of the religious law. Yan. Hindi naman sila nagsalita verbally pero sa isip lang nila. Sa Tagalog translation nito, sabi dun sa Tagalog, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? So, ibig sabihin nun, sila yung mga tao hindi naniniwala kay Jesus Christ as the Messiah and the Lord. Amen? So, para sa kanila, Diyos lang kasi yung makakapagpatawad and para sa kanila, hindi Diyos si Jesus Christ. Sige, tuloy po natin, verse 8. Jesus knew immediately what they were thinking. Alam niyo kung bakit? Because Jesus is God. Talagang this proves that Jesus Christ, when He is in earth, He is 100% God. Kasi nabasa niya yung isipan ng mga teachers of the religious law. So, He asked them, sabi ni Jesus Christ sa kanila, why do you question this in your heart? Siguro nagulat na ako. Nababasa yung isip ko. Di ba? Why do you question this in your hearts? Is it easier to say that to the paralyzed man, your sins are forgiven, or stand up, pick up your mat, and walk? So I will prove to you that the Son of Man, which is siya yung tinutukoy niya, has the authority on earth to forgive sins. Then Jesus turned to the paralyzed man and said, stand up, pick up your mat, and go home. Kasi masikip na dito, hindi. Hindi. And the man jumped up. Napatalon yung tao, yung paralyzed man, grabbed his mat and walked out to the stand onlookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, we've never seen anything like this before. Grabe, no? Sa pangyayari na ito noon, meron tayong makikitang apat na karakter. Apat na personality na pag-uusapan po natin ngayon. And itong apat na personality, mga kapatid, I hope and I pray na i-reveal sa iyo ng Holy Spirit kung sino ka dito sa apat na ito. Remember walang nakakabasa ng isip ninyo, ng puso ninyo, si Jesus Christ lang. So, no one will ever condemn you kung sino ka man dito sa apat na personalities na pag-uusapan natin. And our goal, kung bakit natin ito nire-reflect sa sarili natin, is for us to change. For us to, para magbago tayo kung tayo man yung nandun sa negative character. Or kung tayo man yung nandun sa positive character, let's use it. Let's use those character and attitude para mas lalo pa tayong lumago at para mas lalo pa tayong makapagpaakay ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. So, crucial po ito sa ating Christian living na let's always check our hearts. So, first character po na pag-uusapan natin is the crowd. Yan. So, example lang po yung picture na yan. Yan po ay parang Feast of the Black Nazarene din eh. Nakita niyo yung nasa gitna na yan, yung pinagkakaguluhan nila. Ay, mali. Ito pala. Yan yung pinagkakaguluhan nila. Grabe, no? So, hindi po tayo magpo-focus sa Feast of the Black Nazarene. Hindi rin po tayo naniniwala na tama po yung ganun. Pero, nais ko po na imagine ninyo yung parang ganitong sitwasyon. Si Jesus Christ yung nandun sa gitna at sobrang kapal ng tao, sobrang dami ng tao na nasa paligid. And dahil sa sobrang dami ng tao, wala nang madaanan or na-block na yung daanan nung apat na kalalakihan para madala nila yung paralyzed man kay Jesus Christ. Minsan, mga kapatid, reflection, minsan sa buhay natin may ganito eh. Tayo yung paralyzed man o kaya tayo yung four na kalalakihan na may nagbablock. Merong roadblock para makalapit tayo sa Panginoon. Or minsan naman, the other way around. Ito yung masakit. Minsan, tayo yung nagkokos na hindi sila lumalim sa pananampalataya. Or worst, hindi sila makakilala sa Panginoon. Sino po tayo doon? No judgmental. Reflect on yourself. Are you the one causing someone to sin? Are you the one causing someone na bumaba yung pananampalataya nila at hindi sila maniwala sa Panginoon? Or are you the one na mas lalong lumalalim yung
pananampalataya ng tao na yon dahil sa'yo. Yan. Naalala ko nung kabataan po ako, umattend po ako madalas po ako umattend ng camp. Ano po ako batang camp po ako. Magmula nung teenager days ko, 13 above, hanggang sa mag-asawa po ako ay every year, uma-attend po kami ng youth camp. Pero, ang totoo lang talaga na nagkaroon ako ng relationship sa Panginoon, yung talagang nasabi kong totoong Christian na ako, is hindi naman agad-agad eh. So, nung umpisa, 13 years old hanggang 21 years old, lang yun, attend lang ako kasi masaya sa camp, ang daming mga ginagawa dito, yung praise and worship nila, rakrakan, talagang pangkabataan talaga yung mga tugtugan, mga ganun. So, masaya, mga kabataan na umattend sa camp. Pero, noong mga panahon na yon, mga kapatid, pag uwi ko ng bahay, sobrang init ko. Sobrang init ko sa faith ko sa Panginoon. And pag uwi ko nga, nakikinig pa ako ng mga audio Bible, nagbabasa ako ng Bible. Yun nga lang, pag uwi ko ng bahay at pagbalik ko sa ginagawa ko, like sa school, is, eto na naman yung mga classmates ko na tinutokso ako, niyayaya ako na gumawa na naman ng mga kalokohan. Ibig sabihin, hinahatak na naman nila ako pabalik sa kamunduhan. Siyempre, sa umpisa, kaya ko pang tanggihan kasi mainit ako eh. Yun nga lang mga kapatid, dahil mababaw lang yung pagkakatanggap ka noon sa Panginoon, madali akong nadala pabalik sa dati kong buhay. Hindi ko naman sinisisi yung mga classmate ko noon na kasalanan niya yan eh. Kasi inaano niyo ako tinutokso niyo ako. Pero what if, mga kapatid, what if yung mga nakakasalamuha mo na tao ay puro mga Kristiyano? Siguro, kung gano'n na nangyari sa akin, yung classmates ko puro Christian, siguro na-sustain ko or na-maintain ko yung pagiging Kristiyano ko noon at hindi ako bumalik sa dati kong buhay. Minsan may ganyan di ba? Yung andun ka na palalim ka na sa Panginoon biglang merong someone na magpapabagsak sa'yo sa pananampalataya mo sa Panginoon, na nagda-doubt ka na sa Panginoon. Dahil sa crowd na humaharang sa buhay mo, na-delay pa yung paglalim mo sa Panginoon. Dahil sa crowd na humaharang sa'yo, na-delay pa yung kagalingan na dapat matatanggap mo na. Na-delay pa yung dapat gagamitin ka na ng Lord sa ministry. Kaso dahil sa mga tao na humarang sa'yo, napigilan pa yung paglilingkod mo sa Panginoon. Ito mga kapatid, minsan, ikaw yung nahaharangan, pero minsan din ikaw yung humaharang. Ito, napaka-crucial po nito sa buhay natin. I hope na anuhin natin, lagi natin i-check ito sa buhay natin. Di bali na ang ikaw yung naharangan. Kasi kapag ikaw yung naharangan, kaya mo na may choice ka na lumiko humanap ng ibang landas para mapapuntahan mo pa rin yung paglalim mo sa Panginoon. Di bali nang ikaw yung naharangan kesa sa ikaw yung humaharang. Kasi pag ikaw yung humaharang, ito po yung sabi sa Bible. Although ang reference po ni Jesus Christ dito yung mga maliliit na bata. Pero di ba tayo, pag bago pa tayong Kristiyano, we are represented as baby Christians. So di ba? Kaya applicable po sa atin ito sabi ni Jesus Christ, "But if you cause one of these little ones who trust in me to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone tied around your neck and be drowned in the depths of the sea." Kung nagkukos ka ng someone para magkasala or sa mga batang Kristiyano o sa mga bata na mahulog sa kasalanan, mas mabuti na lang daw na kumuha ka ng, kunyari itong speaker na to, talian mo yan, itali mo sa leg mo, ihagis mo sa dagat. Ganun ang gawin mo, sabi ni Jesus Christ. Napaka-hard, di ba? Pero ganun yung timbang na ibinibigay ng Lord sa atin, na dapat hindi po tayo nagkukos ng someone para magkasala. Sabi sa verse 7, "What sorrow awaits the world because it tempts people to sin." Temptations are inevitable. Totoo, di ba? Temptations, hindi mo naman mapipigilan si Satan na Satan, wag ka namang tempt Tama na. Hindi, you cannot. Hindi. Ang temptation, lagi po yung, kahit saan po tayo magpunta, nariyan po yan. Inevitable. But what sorrows awaits the person who does the tempting?
Pag ikaw na yung kasangkapan ni Satan para mang-tempt ng tao para magkasala, ay nako, what sorrow awaits you, kapatid. I hope na wala po sa atin na ganyan. Kung feeling mo parang nagagawa ko ito, this is the moment na dapat baguhin mo na. Dahil ito yung consequence. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Hindi naman natin mapipigilan na mang-tempt ng tao para magkasala. Si Satan, di ba? Mga kapatid, si Satan din natin yan kaya sabihin, tama na, wag ka na mang-tempt ng tao. Hindi. Pero, wag naman sana tayong makihati sa trabaho ni Satan. Trabaho niya na yun. Wag na natin, wag na tayong makitake part sa ganong klaseng gawain. Wag naman sana tayo na mag-cause ng someone para mahulog ang isang tao sa pagkakasala. Ang sakit po nun. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo kaya hindi na nagsimba. Dahil sa'yo kaya ayaw na niya sa Panginoon na nasira na yung pagkakilala niya sa Lord. Dahil sa'yo. Ang sakit po nun, kapatid. Huwag po nating hayaan na paabutin doon. Sabi sa Tagalog version nitong verse 7, kakilakilabot. O, di ba? Mas tumindi yung meaning eh. Sa English, what sorrow awaits. Parang magaan eh. Pag sa Tagalog nyo ito binasa, kakilakilabot ang mga tao na gumagawa, na nagkukos ng someone para magkasala. Kung meron man tayong gustong i-take part, it is the kingdom of God and the glorification of the kingdom of heaven. Doon po tayo dapat nagte-take part. Wala naman siguro sa atin dito gustong makihati sa kahantungan ni Satan sa impyerno. Sino pa may gusto makihati? I believe wala. Kaya wag po tayo makihati doon. Ang makihati po tayo yung paano ba tayo mapupunta sa langit pagdating ng panahon. Amen? Amen. Proverbs 4, verse 14 to 16. Don't do as the wicked do and don't follow the paths of evildoers. Don't even think about it. Don't go that way. Turn away and keep moving. For evil people can't sleep until they've done their evil deed for the day. They can't rest until they've caused someone to stumble. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, sabi dito sa Proverbs, hindi lang si Satan eh. Even people nahuhulog sa ganitong klaseng gawain. Sabi dyan, di ba? For evil people can't sleep, hindi sila makatulog. May kilala po ba tayong ganun? Na hindi sila makatulog hanggat di nila nakakapagmura. Hindi sila makatulog nang hindi sila naglalango sa alak or nagpapaka-addict sa drugs or hindi sila makatulog nang hindi nang aaway ng kapwa, hindi nang gugulo. May mga ganun po talagang mga tao, kapatid. And sabi sa Bible, let us not do what they do. Bahala na po ang Lord na mag-arrest or magbago sa kanila. Minsan hindi natin kaya eh. Minsan hindi natin role. Iba yung may role para magbago sila. Ang alalahanin po natin yung sarili natin. Kumbaga sa safety, di ba? Kapag tutulong ka, sabi yan sa first aid training, nag-undergo po kasi ako ng first aid training, bago ka tumulong dun sa someone na nakahiga, kailangan ikaw muna, titingnan mo muna kung safe ka ba. Kasi paano ka makakatulong kung ikaw naman ang hindi safe? So ganito po yun. Let's not, tingnan po natin sarili natin na wag po tayong mahulog sa kasalanan dahil sa mga taong masasama na ito na gumagawa sa atin. Huwag po tayong maging blockers ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Huwag po tayong maging stumbling block. Stumbling block. Tama yun, no? Huwag po tayong maging harang sa ibang tao para makalapit po sila sa Panginoon. Let's not be a faith killer. Amen? Let's not be a faith killer, but we must be faith drivers to everyone. Pwede po ba yun? Let's be a faith driver. Parang ang hirap Amen. Amen po ba? Kaya yon? Amen. Kaya yon. Let's be faith drivers sa mga taong nakapaligid sa atin. Una sa sarili natin and then sa ating mga kapwa. Psalms 140 verse 4, keep me. Ito, napakagandang panalangin nito. Dapat ito po yung panalangin natin everyday. Keep me, O Lord, from the hands of the wicked. Preserve me from violent men who have purpose to make my steps stumble. This should be our daily prayer to the Lord.
para maprotektahan po yung sarili natin. At mapigilan po natin ang sarili natin na tisurin ang iba sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Amen? First character is the crowd. It's either ikaw yung naharangan or ikaw yung humaharang. Second character po is the teachers of the religious law. So paumanhin po sa nakuha kong picture, taga-ibang bansa naman siguro yan. So nakita ko lang yun, parang ganyan yung mga teachers of religious law noon. Pero I don't mean na sila ay mismong katulad nitong sasabihin ko. So dito sa pangyayari natin kay Jesus Christ, nung panahon na yon, sabi nung narinig ni Jesus Christ yung sinabi nila, sabi ni Jesus, your sins are forgiven. Sa loob-loob ng mga teachers of religious law na to, bakit siya nagsasalita ng ganun? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang nakapagpatawad ng kasalanan? Ito yung mga nandito, nakikinig, nanonood ng preaching online, pero naghahanap lang sila ng pagkakamali. Or naghahanap lang sila ng butas doon sa nagsasalita. Or naghahanap sila ng something wrong. Critics, yun, negative critics, na ang purpose mo is to destroy, hindi to construct. Di ba? Meron kasing positive criticism eh. Ang goal niya para makorek ka eh. Pero ito, talagang destructive criticism para ibagsak ka, para pulaan ang personality mo. Ganun po yung role dito ng mga teachers of religious law. Medyo similar po ito doon sa unang karakter na minsan sila yung nagbablock sa atin para lumalim sa Lord. Inaabangan kanila na magkamali. So naka-experience na ba tayo ng taong ganun? Na merong someone na parang inaantay ka na magkamali at pag nagkamali ka, yari ka sa akin. Meron na akong pang-blackmail sa'yo or meron na akong gagamitin sa'yo para madiin ka, para ma-judge ka. Yan. And worst, mga kapatid, the worst thing is hinahanapan nila ang mali, ng mali ang salita ng Diyos mismo. Napakasakit po nun kapag hinahanapan mo ng pagkakamali ang Word of God. I hope and I pray, mga kapatid, na hindi po ganito ang purpose natin. Kaya nandito tayo sa church. Kaya nakikinig tayo ng ibang mga preachings ng ibang mga tao just to prove that you are right and they are wrong. Huwag po ganun, mga kapatid. Hindi po yan ang nais ng Panginoon sa atin. You are being a faith killer. You are not being a faith driver sa Panginoon. And ano ba nangyari? Kung sakali man na meron tayong ma-experience na mga ganitong klaseng tao, teachers of religious law, katulad nung ginawa ni Jesus Christ, just watch and learn. Makikita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi ipapakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya sa mga tao na ito na wala silang ibang magagawa kundi magpuri sa Panginoon. They will praise God for what He can do or what He has done in your lives. Thank you, Tita. Sabi dun sa Bible, di ba? Dun sa verse, they were all amazed and they all praised God. So hindi lang naman sinabi yung apat na nagdala doon sa paralyzed man yung nagpuri sa Panginoon eh. Dahil sa miracle eh. Pero sabi doon, they were all amazed and they all praised God for what He has done. Lahat sila naniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. So ito yung role ng teachers of religious law. I hope, mga kapatid, wag po nating pupuntahan ng ganitong klaseng path or ganitong klaseng personality sa ating mga buhay. Amen? Amen. Third character po is the paralyzed man. Yan. So malapit na po tayo, kalahati na. Paralyzed man. Wala tayong idea kung itong paralyzed man na ito ay believer o hindi. Kasi paralyzed siya. Hindi rin naman binanggit sa Bible kung siya ay mananampalataya na. Pero as soon as naranasan niya yung kapangyarihan ng Panginoon, nagpuri siya sa Diyos. Nagpuri siya sa Diyos. At dahil sa apat na kalalakihan na yun na nagbitbit sa kanya, papunta kay Jesus Christ, nangyari sa kanya yung ganong experience. Yung miracle ng Lord, tsaka nagpuri siya sa Panginoon. Siguro karamihan sa atin ganito, mga kapatid. Na merong someone, there is someone that brought you in the feet of Jesus Christ.
'Di ba? Siguro lahat tayo merong natural na naniwala lang kay Lord. Pero most of us, merong someone na ginamit ang Lord para para maniwala at manampalataya tayo sa Panginoon. So sila yung apat na kalalakihan sa buhay natin. And gaano karaming beses sa atin or ilan sa atin dito mga kapatid, paralisado, paralyzed dahil sa matitinding pagsubok sa buhay. Dahil sa matitinding battle na meron tayo sa ating mga buhay. Paralisado dahil sa sakit. Paralisado dahil sa physical weakness, financial, emotional, or even spiritual weakness. We are sometimes paralyzed dahil sa mga kahinaan na meron tayo sa ating mga buhay. Pero as soon as maranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon na pagpapagaling, restoration, revival in our hearts, napapa-hallelujah tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Sige nga po yung sigaw nyo, hallelujah! Hallelujah! Alam nyo, wala pong masama. Minsan, o madalas talaga pinaparanas ng Diyos sa atin yung mga miracles and wonders ng Panginoon para manampalataya po tayo sa Kanya. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. And merong gagamitin ng Lord na someone para ma-increase yung pananampalataya natin. May ganun po ba? Na nung na-meet mo yung tao na yon, mas lumalim ka sa Lord, mas nanampalataya ka sa Lord, mas na-amaze ka sa kabutihan ng Panginoon. Kaya kung nandito ka ngayon, kapatid, tapos medyo paralyzed ka or nanghihina ka, spiritually, emotionally, physically, ito po ang apat na lalaki na kinakailangan mo sa buhay mo. Itong simbahan ay ang mga kapatiran natin. Yan yung mga foremen na dadalin ka sa Panginoon so that you will experience the power and the miracle healing of the Lord. Amen? Kaya tingnan mo yung nasa kaliwa mo, nasa kanan mo, tingnan mo, siya yun. Siya ang magkukos sa'yo para lumalim sa pananampalataya mo sa Panginoon. Para manumbalik tayo sa Kanya. Yan. Kaya mga kapatid, kung merong nangungulit sa atin sa text na, hi, kamusta? Hindi. Kung may nangungulit sa atin sa text na puro word of God, ano ba to? Ano ba to si Ate Rhea? Puro word of God na lang sinesend sa mga kapatiran. Ano ba to? Nakakasawa na. Block. Di ba? Kung meron sa atin na gano'n na parang nakukulitan na tayo, huwag tayong makulitan. Kasi ang gusto lang nila is ma-increase yung faith mo. Ma-remind ka sa mga word of God na pinapadala. Ma-encourage ka. Di ba? Minsan, lungkot na lungkot ka na tapos pagtingin mo, ma-encourage ka. Di ba? Yan ang goal Yan ang goal ng mga tao. Sila yung 4 na kalalakihan sa buhay mo. Walang mangondemn sa'yo or walang magja-judge sa'yo kung nasa state ka na parang paralyzed ka sa mga pinagdadaanan mo, sa mga pagsubok mo. Pero kami po mga pastors, mga faith group leaders, mga ate at kuya, mga kapatiran, kayo po, tayong lahat po is mahal ka namin sa Panginoon at hindi namin hahayaan na paralyzed ka. Dadalin ka namin kay Jesus Christ para makalaya ka sa pinagdadaanan mo sa buhay. Amen? Amen. I hope kung ikaw yon na recipient, ikaw yung paralyzed man, antayin mo. Antayin mo lang darating. At kung ikaw man yung, sa tingin mo, ikaw yung mag-aakay, gawin po natin ng may katapatan. Huwag po natin gawin yun na mag-aantay tayo ng kapalit. Oh, favor for favor, ha? Ginawa kita ng favor. Ako naman sa susunod. Huwag po ganun. Let's do it for the glory of God. Iparamdam natin sa kanila na, si Lord ang kailangan mo, hindi ako. Si Lord, dito, tingnan mo ang Panginoon. Siya ang makakapagpalalim, siya ang makakapagpaganda ng buhay mo, hindi ako. Yan. So, the crowd, the teachers of the religious law, the paralyzed man, and last but not the least, and dito na rin po ako magtatapos, the 4 men. Yung 4 na lalaki. Masasabi ko pong itong 4 na kalalakihan na ito, they are full of faith. Even Jesus Christ was amazed. Nakita ni Jesus Christ yung faith nitong mga kalalakihan na ito. Kaya sila yung masasabi nating faith-driven, itong mga kalalakihan na ito. Kasi para sa kanila,
Ang faith nila, ganito. Ito ang statement of faith nila though hindi sinabi. Pero ganito yung pinapaniwalaan nila na ang totoong makakapagpagaling lang dun sa paralyzed man na yon ay si Jesus Christ. Otherwise, kung hindi sila naniniwala doon, hindi naman nila dadalhin yun kay Jesus Christ. Ang sikip-sikip dun, ang hirap-hirap dumaan dun. Magbubungkal pa tayo sa bungkal na naman ako. Yan. Para sa kanila, whatever it takes, kailangan madala natin sila sa harapan ni Jesus Christ. Napakagandang character po nito na dapat meron po tayo, mga kapatid, para lumago po ang bawat isa. Para makatulong po tayo na maraming maakay na kaluluwa sa Panginoon. Whatever it takes. Are we the kind of person in our faith in Jesus na whatever it takes? O baka konting roadblock lang na madaanan natin sa buhay, aayaw na tayo. Gagawin ba natin lahat ng paraan para makapaglapit tayo ng kaluluwa sa Panginoon? Or tayo ba yung nagkukos ng pagkasira ng buhay? O tayo ba yung klase ng tao na kahit na magkukos ako ng ingay, commotion sa paligid, as long as ma-fulfill ko yung plano ng Lord na makakilala siya sa Lord, gagawin ba natin yun? Ilalapit ba natin sila sa Panginoon? Sigurado, agaw attention yung ginawa ng mga tao, yung 4 na lalaki na yun, di ba? Ang laki ng butas na ginawa nila para magkasya yung mat ng paralyzed man. Di ba? Semento pa yun. Pero, ang pananaw nila, ang prinsipyo nila, whatever it takes. Whatever it takes. Tayo ba, magpe-pray lang tayo sa crowd? Nahihiya pa tayo. Tayo ba, mga kapatid, kinakahiya ba natin na magbasa ng Bible sa public places? Nahihiya ba tayo na mag-testify ng goodness ng Panginoon? Huwag natin kahiya yun. Kasi, mga kapatid, hindi mo alam, ikaw yung inaantay na 4 na tao sa buhay ng paralyzed man. Na pag narinig niya yung testimony mo, mabubuhayan siya ng loob. Mai-encourage siya. Whatever it takes. Mga kapatid, let's have the faith like these 4 men in our lives. Amen? Amen. Kasi hindi natin alam sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng testimony mo, ng life mo sa buhay nila, is yung mga sacrifices na ginagawa mo para sa kanila, marami kang madadalang kaluluwa sa Panginoon. Amen? Gusto po ba natin yon? Yan ang goal natin bilang Kristiyano. Hindi lang para mabuhay dito sa mundo. Hindi lang yun ang goal natin. Ang goal natin is makapagdala tayo ng kaluluwa. We can bring souls to the feet of Jesus Christ. So 4 po. The crowd, teachers of religious law, the paralyzed men, and the 4 men. Yung 4 na yan, lahat sila, noong namalasan nila ang kapangyarihan ni Jesus Christ, they were all amazed. Nagpuri sila sa Panginoon, exclaiming, sinabi nila, sinigaw nila, we've never seen anything like this before. Kasi ganyan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit sino ka pa dyan sa 4 na karakter na yan, pag namalasan mo, pag na-experience mo ang power ng ating Panginoon, magpupuri ka talaga sa Lord Mapapatayo ka at sisigaw ka ng hallelujah. Amen? Kaya ngayon, pwede ba natin gawin yun? Tinatawagan ko po ang worship team as we will worship the Lord after we will pray na ma-amaze ka sa kabutihan ng Panginoon. Kaya ngayon, kapatid, sige po, tayo po tayong lahat. Nais ko po na i-assess mo ang sarili mo ngayon. Sino ka ba dun sa 4 na karakter na yon? I hope and I pray na tayo yung 4 men. Tayo yung 4 na kalalakihan na ang goal is makapagdala ng kaluluwa sa Lord. And syempre, primarily, malalim ang pananampalataya nila sa Lord. Nakita ni Jesus Christ Jesus Christ saw their faith at napaka-tindi ng ginawa ng Lord sa buhay nila. Na even though marami tayong pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, hindi tayo titigil sa gawain natin para sa Panginoon. But instead, makikita yon yung actions natin sa yung faith na pinangahawakan natin. Dahil sabi po sa James chapter 2,
verse 17, just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. So ang output, ang fruit ng pananampalataya mo sa Panginoon is doing good deeds sa ating mga kapwa. Katulad ng foreman. This is your output. This is your declaration of faith sa kapwa. This is your gauge. Kapag gumagawa ka ng kabutihan sa Lord, ibig sabihin lumalalim yung pananampalataya mo sa Panginoon. Ang totoong faith sa Lord, merong manifestation, and that is the good deeds to other people. Let this be our faith-driven sa linggo na ito. Sa ating mga buhay, mga kapatid, na nakikita sa atin ng ating mga kapatiran, whatever it takes, I will be driven by faith. And whatever it takes, I will lead the people to have faith in God. Amen? Amen. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon at manalangin tayo sa Kanya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo po sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat, Lord, sa reminder po sa iyong salita na ang dami po, Panginoon, na mga kaguluhan sa aming mga mundo. But whatever it takes, Lord, we will have faith in you, Panginoon, and we will do our part as a Christian to lead the people in having faith in you, Panginoon. Lord, samahan mo po ang bawat isa sa amin, turuan mo po kami, gabayan mo po kami sa pang-araw-araw na buhay po namin. Marami pong challenges, marami pong distractions, marami pong critics sa buhay. Marami pong mga crowd at marami pong mga teachers of religious law na umuusig po sa amin. But Father, strengthen our faith, Panginoon. Patibayin mo po ang puso namin na hindi po kami basta-basta at madaling masira ang pananampalataya sa iyo, Panginoon. At hayaan mo po kami, Panginoon, na lumago dahil nais po namin na makita mo po kung gaano po kami nananampalataya sa iyo. At sa pamamagitan po ng pananampalataya na ito, Lord, hayaan mo po kami na makagawa ng kabutihan sa aming mga kapwa. Hayaan mo po na maging katulad kami nung 4 men na ito na makapagdala rin po ng kaluluwa sa iyo, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan na kami po ay maging stagnant Christian na makontento lamang dito sa loob ng church na nagpapalalim. Pero hayaan mo po kami, Panginoon, na maibuhos po namin yung pagkakalalim namin sa pamamagitan ng pag-share po nito sa aming mga kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapitbahay, sa school, sa trabaho, wherever we are, Panginoon, makita po sa aming mga life testimonies and ang aming mga kilos at galaw at pananalita, Panginoon, ang kabutihan mo, Father. Salamat po, Lord. Samahan mo po ang bawat isa. Lord, I pray sa bawat pangangailangan ng bawat isa, Lord, tugunin nyo nga po ito, Panginoon, according to your riches and glory, Panginoon. Lord, may mga pangangailangan po sila, merong silang mga desire ng kanilang mga puso, samahan nyo po sila, Panginoon. Hallelujah. At ikaw po ang magbigay sa amin ng unity, Panginoon, as a body of Christ, Lord, na sama-sama ka po naming itataas sa aming mga buhay. Salamat po, Lord. Ikaw po ang pinakamataas sa lahat. Sa iyo po kami namamangha sa kabutihan mo dahil hindi po kami nag-iisa sa aming mga buhay dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Pangako mo sa akin, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan.
Espiritu, hatid ay kagalakan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kagalakan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. God bless mga kapatid. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. At kamayan natin ang ating mga kapatiran bago tayo lumabas ang ating simbahan. Salamat po. God bless everyone. Magandang tanghali sa iyo. Kamusta ang journey mo sa Panginoon? Ngayon ay inaanyayahan ka namin maging parte ng Christian Church of Faith Virtual Faith Group. Ang CCOF Virtual Faith Group ay binubuo ng mga small groups kung saan tayo ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos, sama-samang mananalangin at magpapalakasan sa ating pananampalataya sa Kanya. Ito ay malaking kaparaanan upang tayo ay lumago sa ating relasyon sa Panginoon at sa ating relasyon sa kapwa. Handa ka na bang lumago at makasama namin? Maaari ka lamang mag-message sa ating Facebook page, Christian Church of Faith, Pasig at Marikina. See you, kapatid!